Hi everyone! Happy Saturday evening sa inyong lahat. So welcome to Leluna Tarot. So this is your girl, Leluna. Kamusta kayo? Happy weekend. So today, we're going to have a pick a card reading para sa inyong lahat. This is a love reading. So unfortunately, yung kapitbahay namin is nagpapatugtog. Baka marinig dito sa ating video. So apologies kung maririnig ninyo ha. So, disregard nyo na lang. Pabayaan nyo na lang. Okay? So, today, medyo iba yung gagawin nating pick a card reading kasi meron akong ginawa na letter tiles, okay, with charm. So, gagamitin natin siya para malaman natin and makakuha tayo ng some clue in regards doon sa energy na makukuha natin, whether this is a name, or patungkol sa person, okay? So, titingnan natin, okay? So, bawat pile, so pile 1 and pile 2 is kukuha tayo ng tile. So, ginawa ko lang to guys ha. So, pagpasensyahan nyo na. And then, so, sa harapan ninyo, meron kayo nakikita na dalawang pile. This is pile number 1 with this whiteboard marker, okay? Pile number 1, and this is pile number 2 with this lighter. Okay? So, lighter sa pile number 2. So, ang gagawin ninyo, pipili lang kayo ng pile na sa tingin ninyo mag-resonate doon sa reading natin. And afterwards na mabasa na natin to, I will going to pull a angel number para sa bawat pile and yung tea leaf card natin. Okay? So, pili muna kayo ng pile. This is pile number 1 with the whiteboard marker and pile number 2 para dito sa ating lighter. Okay? So, pili na kayo guys. I will give you seconds para makapili kayo ng card na sa tingin niyo mag-resonate sa inyo. So, again, meditate muna kayo doon sa card. And kunin niyo yung pile na sa tingin niyo is mag-resonate sa inyo at tinuturo ng intuition nyo. So, this is pile number 1. This is pile number 2. So, pili na kayo guys. Kung nakapili kayo ng pile, sa tingin niyo mag-resonate sa inyo. So, let's start with pile number 1 with this whiteboard marker. Okay, so, tatabi muna natin yung ating pile number 2 para mamaya mabasa natin siya. Okay. So, pile number 1, kung ito ang napili mo, itong whiteboard marker natin, so this is your reading. So, ang title natin, tama ba ang kutob mo? This is a love reading. So, titingnan natin kung tama ba ang kutob mo doon sa person na nasa isip mo ngayon. Okay. So, ano ba yung kutob mo? Guys, pag sinabi natin kutob, hindi ko sinasabing mag-iisip tayo ng negative doon sa person na iniisip mo right now. Okay? Nitong pagpili mo ng pile number 1. So, mag-costing na lang natin kung ano ba yung energy or kung closed ba, okay, yung scenario na makikita natin doon sa napili mong pile. So, tingnan natin, tama ba yung kutob mo dito sa person mo? Okay? So, again, kuha tayo ng iyong letter tile. Okay, so medyo ganyan lang natin. Hinaan nyo lang yung volume ninyo. Okay. Kuha tayo ng isang dakot. Okay. Ayan. So medyo marami-rami yung nakuha natin. So medyo mahaba lang to guys. So, tsagain nyo na. Okay, so tingnan natin. Pile number 1, ito yung letter tile. So, ilalatag ko dito. I hope makita ninyo ha. So, unahin muna natin yung charm. So, meron tayong moon charm.
Okay. Pink charm, letter O. Tingnan natin So, ano to? So, para siyang feather. Feather din. I don't know, para siyang feather. Feather layer. So, yun lang yung charm na nakuha mo. Pile number 1. A. J. Y. X. It can be J. Okay, po pwedeng J ang pangalan nito. Po pwedeng J ang pangalan mo. B. Okay. D. It can be bad. So, po pwedeng you have a bad history with this person. Y again. E. Okay, double E. Po pwedeng Bay, Bay, B-A-E. Bay ang tawagan ninyo. Meron ako nakitang Jade. Okay, can be Jade. Jade. Okay. Bed. T. Letter T again. Betty. So, meron akong nakitang Betty. Debt. O pwedeng nagkautang ka dahil dito sa person na to. Okay, or may utang tong person na to. Q. O. Joy. Okay, po pwedeng masaya tong person na to sa'yo. Masaya ka sa kanya. Joy ang pangalan mo. Toy. O pwedeng feeling mo pinaglaruan kanya. Okay. Fade. Okay, so po pwedeng nag-fade yung love mo sa kanya or nag-fade yung pagmamahal niya sa'yo. E again. A. Fem. So, pumili ng number, pile number 1 can be a female, divine feminine. Letter C, po pwedeng may cat. Mat, meron akong narinig na mat. Date, maybe this person wants to ask you a date sa iba. Ex again. Can be your ex. Baka merong may pusa sa inyo. Meron ako nakitang Katie. R. K. Okay. So, po pwedeng letter V. Okay. I. So, meron ako nakita na po pwedeng ikaw yung susi sa puso nitong person na to. Kasi ikaw yung joy niya. Okay. Or vice versa, guys. L. I again. So, marami tayong nakuhang letter A. And last is, I think this is M or W. Okay. So, pile number 1. Meron ako nakita Kim. Okay, can be Kim ang pangalan dito. Kim. Kim. Joy. Back. So, pwedeng this person wants to get back sa'yo. Pwedeng makipagbalikan. Pwedeng gustong makipagbalikan sa'yo.
Okay? Back. Or, sabihin na natin way back. Okay? Way back. Okay, may nakita akong way back. So, yung iba sa inyo, pwedeng matagal mo na tong nakadil tong person na to. Okay? So, come. Siguro, maybe this person is gusto kang makita. Okay? So, meron din ako nakita dito na welcome. Okay, welcome. Okay. So, pwedeng ayan, welcome. It can be yung iba sa inyo welcoming dito sa person na to. Okay? At yung iba naman, yung itong person to gusto niyang i-welcome mo siya. Okay? So, meron din ako nakita dito na mad. Yung iba sa inyo galit. Galit dito sa person na to, mad. Okay? Mad dun sa person. Kung mapapansin nyo, it can be this is a letter C and this is O. So, check out, ibig sabihin, it can be this person is checking you out. Okay? So, chine-check ka niya. Oo. Pwede lang this person is feeling mo, puro siya take lang ng take. Parang ganon. So, hindi siya gumagawa ng effort. Feeling mo, ano lang siya, take lang siya. You know, take. Diba? Okay, meron din ako nakitang diary. Siguro yung iba sa inyo, mahilig magsulat sa diary. Yung iba sa inyo, minahal mo talaga tong person na to with the love. Meron ako nakitang love. Pero, me. Okay, love me. Maybe this person wants to come back and mahalin mo siya ulit. O pwedeng namimiss niya yung pagmamahal mo. Pero, may nakita ko siguro tiniking for granted ka nito. Yun ang nakikita ko ha. Okay, so ito yung nakuha mo sa yung letter tile. Okay, so balik na natin. File number 1. With the whiteboard marker naman, siguro, yung iba sa inyo, meron ako nakikita na yung siguro gusto ninyo itama kung ano yung pagkakamali ninyo, okay, before, or gusto nyong ayusin kung ano yung pagkakamali ninyo dati. I don't know. Dito sa person na to, gusto nyong burahin yung alaala niya, kasi na siguro tiniking for granted ka nitong person na to with the whiteboard marker. Tapos may eraser pa siya. So, siguro yung iba sa inyo nag-iisip na sana kung pwede lang itama. Okay, yung mga desisyon nyo siguro before or yung nangyari sa inyo with this person. So, yun nakikita ko ha. Tapos yung iba sa inyo, nararamdaman ko, siguro gumagawa kayo ulit ng panibagong chapter ninyo or panibagong story, nagbabagong buhay. Okay? Siguro naghiwalay na kayo itong person na to kung this is from the past. Okay? Kasi meron ako nakitang way back. Okay? Tapos may nakita kong move on kanina sa may letter tile. So, titingnan natin. Okay? So, tingnan natin, ano kayang month yung nakadikit doon sa story or sa makikita natin dito sa person na to kung tama ba yung kutob or connected sa'yo. So, July. Month of July.
It can be summertime mo to nakilala, or this is a water sign. Meron ako nakukuha na this is a water sign or a fire sign. Oh, may nakikita akong fire sign and water sign. You can be the water sign and this person is a fire sign. It can be. So, sa energy mo naman, tingnan natin. 6th chakra, Archangel Metatron. Number 40. Number 40 can be significant number. So, it can be this person is 40 years old or you can be 40 years old. Okay, so, titingnan pa natin. 6th chakra, Archangel Metatron. For some of you pa, number 1, you can be a spiritual person or meron ako nakikita na third eye kasi yan eh. Yung 6th chakra. Ibig sabihin, follow your intuition. So, you can be an intuitive person if you are a water sign, especially Cancer, Pisces, Scorpio. Okay? You can be very intuitive and very spiritual person. Malakas ang kutob mo. If you feel na may mali, most of the time, tama yung kutob mo. Okay, so yun yung nakikita ko ha. Madalas, kapag naramdaman mo or kinukutuban ka sa nangyayari or parang may mali sa situation or sa person, most of the time, tama yung nararamdaman mo doon sa person na yon, na may something sa kanya or hindi siya mapagkakatiwalaan or may kasalanan siya. So, yun yung nakikita ko. So, kapag lumabas tong energy card na to, ibig sabihin, active na most of the time yung third eye mo, you need to follow yung intuition mo na lang. Practice mo na lang yung intuition mo kasi para hindi ka magkamali ng magiging desisyon mo. Okay, so that is the 6th chakra, Archangel Metatron. So, unahin natin yung tarot card mo. Pile number 1. Then, next natin mamaya yung other oracle card mo pa. Okay? So, tingnan natin sa yung tarot card kung ano yung lalabas. Truth. O, diba? Truth. King of Swords. Air sign. Okay? What I sense here is, siguro, ikaw yung klase ng tao, you always find the truth. Okay? Nalalaman mo yung totoo, you can be discerning. Sabi ko nga, you can be knowledgeable also or matalino ka. Okay? You can be, meron kang air sign sa sa chart mo. Okay? Or, pwedeng you are dealing with a King of Swords or an air sign. Okay? Truth. So, a very intelligent kind of a person, authoritative then and very powerful. So, ibig sabihin, you are very discerning kind of a person, okay? Nalalaman mo kung ano yung totoo, alam mo kung nagsisinungaling sa'yo yung person. Sabi ko nga, you can be a water sign. Okay? Very intuitive. And meron din akong nakuha na you are very cutthroat kind of a person. Or, meron akong nakukuha na ayaw mong nagsisinungaling sa'yo. Okay? Kasi you always giving benefit of the doubt sa person. So, nasasaktan ka kapag nalaman mo na nagsisinungaling sa'yo yung person. Okay? You can be Virgo, or nakuha, you can be Virgo, Cancer, Cancer, water sign nga, Earth sign, okay? Very intuitive and very intelligent person. Clarity. Ace of Swords. Guys, meron akong nakukuha na merong overthinker na pumili ng pile number 1, which is, you know the truth. This reading will give you clarity about your decision or about this person because this is a love reading. So, Ace of Swords, air sign again. Guys, tingnan ninyo third eye, okay, third eye card, tapos, puro sword yung nakukuha natin.
meron kang gustong malaman. Okay? Or meron kang inaalam in regards dun sa person na nasa mind mo. Okay? You're a very intelligent person and an overthinker also. You're a fast-paced kind of a person. And most of the time, if you're an overthinker kind of a person, ino-overthink mo yung mga nangyayari kaya nai-stress ka. So, meron akong water sign talagang nakikita dito, air sign. Okay? You need to realize the truth. Meron ako nakukuha na you need to realize the true situation or the true face of this person. Kailangan mong makita, kailangan mong mag-focus, kailangan mong makita yung totoo sitwasyon. Okay? Three of Swords, pain. Okay? Heartbreak, betrayal, loneliness. Okay? For some of you, you are going through a heartbreak because of this person on your mind. Meron ako nakikita na, meron kasi akong nararamdaman sa inyo na yung iba sa inyo, talagang hindi pa nare-realize or siguro alam nyo na yung totoo, nararamdaman niyo yung totoo, pero ayaw nyong i-face yung katotohanan, parang ganun. Malalaman natin mamaya dun sa ibang oracle card pa, bakit ganun. Pero, sabi ko nga, if you have a water sign with the air placement sa yung natal chart, you can be pwedeng maramdamin din and sensitive, okay, na person. So, meron akong betrayal na nakita dito. Pwedeng niloko ka nitong person na to. Pwedeng sinaktan ka nitong person na to. Okay? You need maybe to remove, okay? Kaya meron ako nakikita gusto nyong burahin sa alaala nyo maybe itong person na to That's why itong whiteboard marker na may eraser, yung napili ninyo file number 1. Kasi gusto nyong burahin yung history mo dito sa person na to, gusto mong burahin yung alaala mo dito sa person na to, tapos, kumbaga i-rewrite ulit. Parang gusto mong itama. Okay? So, you can be depressed then right now or upset dito sa person na to. So, titingnan natin. Next card is Two of Pentacles, balance. You need to balance your mind over your heart kasi meron ako nakikita na overthinker. Very intelligent, yet overthinker. Okay? You have to find balance. You need to be flexible. Yes. Or, you can be a Libra. Libra, sign ng Libra is balance or yung, alam niyo yung sa may judge. Okay. For some of you, you are a Libra, air sign. You are balancing the situation or binabalance mo pa yung situation kung ano yung papaniwalaan mo, kung ano ba talagang totoong nangyari. I don't know. Eight of Cups, water sign. Moving on. Okay? So, meron akong nararamdaman sa inyo, you are waiting for some clarity in order for you to move on dito sa person na to. Okay? You need to let go. To look deeper into yourself. Pero alam nyo kasi meron ako nararamdaman na overthinker na sa inyo You're very exhausted right now. You are overthinking the situation. Hindi ka makapag-decide because you are juggling whether totoo ba yung sinasabi itong person na to or hindi, or nagkasabi ba siya ng totoo o hindi. Parang ganun Meron akong nararamdaman na ganun sa inyo guys Okay? You need to withdraw. Okay, siguro para makapag-isip ng maayos. Pero,
Meron ako nakikita dito. After this reading, you have a clarity na. Magkakaroon ka ng clarity in regards with this person. Okay? So, tingnan pa natin yung ibang oracle card mo. Meron ako nakikita dito nag-overthink lang eh. Ino-overthink yung sitwasyon. So, tingnan natin. Losing sleep. Ano sabi ko? Nag-overthink. Losing sleep. Worried, replaying events, thinking about this person. Overthinker. Diba? Resonated? Losing sleep. Hindi ka nakakatulog kasi you are overthinking this person, the situation, okay? Pinapaulit replay mo kung ano yung nangyari sa inyo nitong person na iniisip mo. Ngayon, I miss you. Okay? Maybe this person is missing you. Okay? This person is missing you. Okay? Or maybe, you are missing this person. So, yun na nakikita ko. Ha? You miss this person. Iniisip mo palagi. Niro-romanticize mo kung ano yung nangyari between the two of you. Pero may nakikita ko ditong sinaktan ka nitong person na to. Living in the moment. Okay? So, nakikita ko dito, live in the moment. Huwag mo nang i-overthink kung ano yung nangyari sa inyo nung person na yon. If this person ghosted you, cheated on you, hurt you, you need to live in the moment. Don't replay over and over again kung ano yung sinabi niya sa'yo, kung ano yung nangyari from the past. Kasi kung ano yung nasa past na yon. So, you need to live in the moment in order for you na magkaroon ng balance. Okay? Sa life mo ngayon. Kasi po pwedeng kaya hindi ka nakaka-move on dun sa hurt kasi paulit-ulit mo siyang nire-replay sa mind mo. Na dumarating na sa time na parang hindi ka na nakakatulog ng maayos. Meron ako nakikita dito na antok na antok. Okay? Kasi kulang sa pahinga. Spiritual. Chaos, ego death, downward spiral, spiritual awakening. Spiritual. So, sabi ko nga, for some of you, yung iba sa inyo is very spiritual. Okay? So, siguro, this person is daan lang sa life mo para ma-awaken ka. If you are very spiritual, ibig sabihin, open yung third eye mo. Malakas ang kutob mo, hindi ka nasisiraan ng bait, hindi ka nag-overthink. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nakikita mo sa intuition mo, follow that light or guide. Kasi, doon mo malalaman yung katotohanan. Okay? Heartbreak. Guys, so heartbreak. Three of Swords is here. Okay? Three of Swords is here. Heartbreak. This person totally break your heart. Nakikita ko, guys. You are very heartbroken right now. This person break your heart. Siguro, payo ko sa inyo, you need to heal. Heal your heart. Live in the moment. Kung toxic yung person, magising ka sa katotohanan na yun yung nangyari. Huwag mong i-replay, huwag kang mag-worried, huwag kang mag-overthink ng person na hindi ka naman iniisip. Okay? So, tingnan nga natin doon sa angel,
Love advice sa'yo. Aww. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Anong sabi? Love yourself first. So, meron ako nararamdaman, yung iba sa inyo guys is, you need to practice self-love. Kasi, meron ako nararamdaman na nineglect nyo yung sarili ninyo because of this person. You are very in a three of swords right now. Pain and heartbreak. Kasi binrake nitong person na to, yung heart mo. You are lonely. Okay? O pwedeng meron kang abandonment issue. Meron akong nakikita na you have a abandonment issue. You are unhappy. Sometimes water sign like Scorpio is meron pakiramdam na parang melancholy na lang basta-basta or sad. Baka kasi, yung ba sa inyo ha, don't shoot the messenger. Meron akong nararamdaman na nagiging people pleaser. Kahit na marami ng red flag na nakikita dun sa other person is ginugo pa rin, pinababayaan, napapabayaan yung sarili. Not taking for granted kasi sobra-sobra magmahal. Okay, kaya ang payo dito, love yourself first, sabi ng angel mo. Okay? You need to heal your heart. Heal your heart, okay? You need to heal. Love yourself first. Kasi kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun mo tuturuan kasi yung ibang tao kung paano ka mahalin. Don't miss or don't romanticize this person na nanakit sa'yo. Live in the moment. Pero na ako nakikita na kailangan yung magbakasyon, okay, magbakasyon, enjoy your life, okay? Enjoy yung feeling ng pag-iisa. Okay, kasi sabi daw nila, meron akong narinig na quotes na isa sa pinakamatatag na tao is yung kayang mag-isa. Yung happy to be alone. Okay? Yung okay lang sa'yo na mag-isa. Mag-enjoy, mag-travel, mag-bakasyon mag-isa. Okay? Pwedeng this person juggled you with other person. Pwedeng ginaggled ka nito sa iba. O pwedeng inabandon na ka nito. Okay, inabandon na ka. You have an abandonment issue. You are afraid to let go with this person. Okay? Iniwanan ka nitong person na to maybe kasi nga sumama sa iba. Okay? So, love yourself first daw muna, sabi ng angel, and free yourself. It's time to take back control of your life. Because ibinigay mo na ng sobra-sobra yung energy mo doon sa person. Okay? Meron ako nakikita dito na sobrang yung minahal yung person pero niloko ka. You can be very spiritual. So, meron ako nakikita dito na merong runner and merong chaser. So, you can be the chaser and this person is the runner. Okay? Meron ako nakikita. Or a narcissist. Tapos, healer naman. You can be the healer. You can be the spiritual one. And this person can be the runner. Or the narcissist one. I don't know. Yun na nakikita ko. You need to free yourself. Free yourself in your mind, in your belief na hindi ka na makakahanap pa ng magmamahal sa'yo. Okay? Kasi meron ako nakikita na yung iba sa inyo is takot mag-isa. Malungkot kapag nag-iisa. Kaysa naman magmamahal ka ng person, nasasaktan ka lang, edi wag na lang, di ba? Enjoy your free time, enjoy yourself. Okay? So, tingnan natin yung archetype card mo. So, meron kang 2 card. Pile number 1. So, engineer. Ability to give creative energy, a practical expression. Talent for designing resolution to common dilemmas. You can be a very smart or intelligent person. Air sign,
Okay, overthinker also. Meron akong nakita na Virgo, Capricorn, Taurus. Very intelligent. Gemini, Aquarius, and Libra. Okay. Next card, Detective. Great powers of observation and intuition. Desire to seek out the truth. Guys, the truth again. Truth. With the King of Swords. Truth. So, face the reality. Alam mo yung totoo. When regards dito sa person na to, alam mo yung totoong nangyari, alam mo yung totoong ginawa niya sa'yo, alam mo nagsisinungaling, alam mo merong hindi sinabi sa yung totoo, yung person na yan. Detective, you can be a Virgo. Okay? You are very intuitive. Okay? Very intuitive kind of a person. Spiritual. You are a walking lie detector test. Okay? Alam mo kung nagsisinungaling. Alam mo yung totoo. So, anong sabi dito? Living in the moment. Okay? So, don't replay kung ano yung nangyari ng paulit-ulit before. Huwag mong i-romanticize kung ano yung nangyari sa'yo. Kung niloko ka nitong person to, niloko ka nito. Sinaktan ka nito, kung naghihintay ka ng clarity, kung pinagpalit ka ba nito sa other person or merong third party. So, Three of Swords is here, so confirming na it can be a third party. Niloko ka nito with the Three of Swords. Okay? Sinaktan ka nito. Nag-walk away to, nag-move to other person kasi nandito din yung Two of Pentacles, juggling. So, ginagal ka nito with other person. If you are asking for a confirmation, so this is the confirmation, guys. Okay. So, meron din ako nakuha na this is a taker. Okay? This person take you for granted. Ikaw, puro kasi bigay-bigay. Ito, puro si tanggap-tanggap. Okay? So, kuha tayo ng tea leaf mo. Pile number 1. Kuha tayo ng 4 na tea leaf para sa'yo. 4 na tea leaf, life shuffle kay pile number 1. Okay. O, 2. Then, kuha pa tayo ng 2 dito. Okay. So, tingnan natin sa tea leaf card mo. O, 5 pala to yung nakuha mo. Desk. Pay attention to your work. Uy, pay attention to your work. If you are overthinking or medyo kalat yung isip mo, sabi dito, pay attention to your work or, in short, unahin mo muna yung career mo rather than thinking yung love life. Okay? Unicorn. Use your intuition again to make beneficial changes. Guys, unicorn, I cannot. Use your intuition. With the third eye here, using intuition. Intuition to guys. Third eye. 6 chakra archangel Metatron. Okay? You're a very spiritual person. Use your intuition. Alam mo kung ano yung totoo. Frying pan, trouble, accusation. So, kung itong person na to, sinasabi niya sa'yo na ina-accuse mo siya sa, parang pinapalabas itong person na to na parang kang nasisiraan ng bait kasi nag-aakusa ka sa kanya ng bagay na hindi niya ginawa. Alam mo kung ano yung totoo. And I must say, na follow your intuition kasi hindi ka nagkakamali. Okay, pile number 1. Wind chime, peace and harmony, again with the balance card, 2 of Pentacles, peace and harmony, and dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Okay, so if you are having a trouble in financial ngayon,
Ang sabi dito, pay attention to your work, okay? So, concentrate on your work right now. Don't, if still you are healing with this person, learn to ihiwalay yung work sa personal or sa emotion, okay? Kasi kailangan mong pag-attentionan yung trabaho mo right now or yung finances mo. Kasi para maging okay yung pera mo. Okay? And you need to have a peace and harmony on your mind, on yourself. Learn to be alone. Okay? So, hindi mo kailangan ng love life, hindi mo kailangan ng kasama para lang makaramdam ka ng happiness. Kasi, kailangan mong i-practice yung serendipity, if I'm not mistaken. Naisip ko lang na umaano lang sa mind ko ngayon yung serendipity. Kung tama ba yung nasa isip ko, basta yon. Kasi meron ako nakararamdaman sa inyo na you are still healing, pile number 1. Yung iba sa inyo ha, hindi ko inilalahat. You can be so magical with the unicorn card, okay? You're very intuitive and a very spiritual kind of a person. And if you think or of if this person telling you nga na inaakusahan mo siya or anything, alam ko na alam mo sa sarili mo na hindi ka naghihinala. Kasi meron kang proof eh. Meron akong nakikita na meron kang proof dun sa person na iniisip mo right now na tama yung iniisip mo na ginawa niya. Okay? So, kuha tayo ng angel number mo, pile number 1. Kuha tayo ng 3. Kuha tayo ng angel number ni pile number 1. 3 cards for pile number 1. Oops. Uy, I am adventurous. So, maybe this card is calling you to travel. Number 9. Number 9 can be significant sa inyo, guys. So, number 23 can be 23 years old. I am adventurous. You have a zest for life, and you are eager to experience anything and everything possible. You love change and excitement and need both to feel truly alive. For you, life is an adventure to be lived to the fullest. So, live to the fullest. Live in the moment. Okay? Number 23, I am adventurous. This is called to travel. Number 99, I am courageous. It is time to get to work on the realization of your soul's mission in life. You have a higher purpose in this life that is yours and only yours to fulfill. Unleash your true power. You can be a guide or a light worker, okay, a tarot reader, or you have a purpose to help others, okay? That's why pwedeng you have a healer. You are very intuitive, okay? May purpose ka na tumulong din sa iba kaya nararanasan mo yung mga naranasan mo from the past or currently. Okay? So, number 9 again, I am compassionate. It's your compassion that makes you shine. You are devoted to helping the greater good and have a strong talent for speaking up for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. Okay? So, for some of you, you can be a Virgo. And one of your purpose in life is be at service. To serve humanity, okay? So, don't dim your life. Kung meron kang kailangan sabihin, lalo na kung katotohanan naman, sabihin mo. Okay? Huwag mong pigilan yung sarili mo na magsalita ng katotohanan kung yon yung tama. At lalong kung wala ka namang sinasaktan na ibang tao. Okay? So, pile number 1, this is your reading. Kung tama ba yung kutob mo, sa nakikita ko, don't doubt your kutob.
Kasi very intuitive person ka. So, kung nakita mo or kinutuban ka dito sa person na to, na may ginagawa siyang mali, nambababae siya or anything, or sabihin natin nagsinungaling siya sa'yo, believe in yourself. Ikaw ang nakakaalam yan kung ano yung kutob mo dito sa person na to. Pero this is the confirmation lang na you are very intuitive. Use your third eye. Okay? Walang sinabi ditong yes or no, pero meron akong nakitang believe in your intuition. Use your intuition para makapag-desisyon ka ng maayos. And Archangel Metatron is helping you. Okay? So, again, this is pile number 1. Ito yung reading mo. So, confirmation lang to. Take what's resonate and leave the rest. Okay? So, hindi ko napapatagalin. I will be going to pile number 2. Okay? So, I hope nag-resonate sa'yo to. Kung hindi resonated sa'yo to, okay lang. And kung resonated sa'yo, please do comment below if resonated sa'yo and like this video and share mo na rin. Okay? Na-appreciate ko po yung mga nagko-comment na resonated sa kanila. Okay? So, maraming salamat. Pile number 1, you are a light worker. Believe in yourself. Follow your intuition. You have a mission in your life. And yung pagiging compassionate mo sa others is, yun yung dahilan kaya ka nagsashine. So, don't dim your light, okay? You have the talents for speaking up para sa ibang tao. So, kapag halimbawang merong naaapi, merong namamata, or sabihin nating inaapi, you have the power to speak the truth. Okay? Kaya wag mong pigilan yung sarili mo. Don't overthink. And balance yourself. Okay? So, be courageous and be compassionate. Okay, so maraming salamat. Pile number 1, I will go to pile number 2. Bye! Okay. So, kung pile number 2 yung napili mo, so this is your reading. So, ano ba yung topic natin for today? Tama ba yung kutob mo? So, this is a love reading again. So, first, before tayong mag-start, let's get a letter tile para sa'yo para makakuha tayo ng any clue, okay, ng reading mo, pile number 2 or sa iniisip mo. So, hinaan nyo lang yung volume niyo para hindi malakas yung yung dating ng sound sa inyo, guys. So, ginawa ko to, guys. Kapatensyahan nyo na lang muna. This is a letter tile. So, kukuha tayo ng isang the quote. Okay. File number 2. Give me accurate letter for file number 2. Okay. So, kuha pa tayo ng sa tile. Ay, sa charm. Medyo konti yung nakuha natin sa charm. Okay. So, tingnan muna natin. Lighter yung nakuha mo. So, some of you is a fire sign. Okay. A fire sign. So, tingnan natin. Letter K. I. King. Uy. Unicorn or ano nga bang tawag dito? Yung parang sa baby, rocking, Parang ganon, parang horse. Can be Sagittarius. Flower, blue flower. Okay, so yun lang sa may letter. Ay, sa may charm natin. So, tingnan natin. Letter G. Letter Y. Letter F. H. K again. V.
S, K, Uy. D, P, U, G, I, U again, I again. So, King, King of Wands, meron ako nakikita. So, fire sign. Can be King, pangalan, F, N, D. Okay. So, meron ako nakitang find. 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 So, maybe this person is finding you, looking for you, or maybe this person is searching for you. Okay, meron akong nakita. Mm-hmm. Okay, so kid can be the meron kayong anak nito with this one with the rocking horse, if I'm not mistaken. Kid, or pwedeng mas bata sa'yo to, or may anak nga kayo nitong person na to. Okay. Uy. Pin. Pin. Okay. Pwedeng this person is want to pin you down. Okay. Maybe this person wants to hug you. Hug. Okay, with the hug. Okay, so meron din this person is a guy. Okay. Guy. You can be kind, or this person is kind. Kind. With this kind card. Mm, BD as in daddy. So it can be this person is your husband or yung tatay nung anak mo. Mm-mm. Meron ako nakikita na find. So maybe this person is finding you, or you are looking for this person. Find. Oo. Kasi finding eh. So finding. Ayan, finding. No, finding. 'Di ba? Looking for you. Okay. Maybe you are funny, or maybe this person thinks that you are funny. Okay? Funny. Funny. Ayan. Funny. This person finds you funny. Maybe you are sipping right now a tea. Sip. Okay. Dog. Okay. Hukay, or naghukay o nahukay. And maybe KI is the initial of the name of this person. I don't know, so take what's resonate, guys.
Okay. Hippie. So, meron din akong nakuhang hippie flower, color blue flower. So, it can be this person wants to bring you some flowers. Okay. Looking for you. Okay. Gusto kang suyuin again. Okay. So, tingnan natin. Pile number 2. Lighter. Bakit kaya lighter? So, gusto nito sigurong um, pagningasin ulit yung love ninyo sa isa't isa. I don't know. Or po pwedeng meron kayong hindi pagkakaunawaan nitong person na to. Tinitrigger nyo ang isa't isa. I don't know. So, tingnan natin. March. Oh, March. March can be significant sa inyong dalawa. And again, kung titingnan ninyo kanina, flower to, di ba guys? And this is a blue flower. Okay? Flower. So, tingnan natin yung energy card ninyo. Goddess of the Moon. Hidden. For some of you, hidden ka. Can be hidden. So, pwede kang hinahanap ka nitong person na to with the find kanina. Finding. Okay. Hinahanap. Number 52. 52 can be significant sa'yo or sa kanya. Or 7. Goddess of the Moon. Scorpio. Pisces. Meron akong nakuhang Pisces. So, tingnan natin. Goddess of the Moon. So, ano ba yung makukuha natin? With the Goddess of the Moon, tingnan natin Okay. So, Goddess of the Moon signify na a deeper spiritual connection will take you kung hindi pa nangyayari, okay? Ooh. For some of you, yung iba sa inyo can be a water sign and spiritual then also like pile number 1. Okay? Oh, you're very intuitive then also. Wow. Okay. So, you're very divinely guided and very spiritual also. Okay? So, very protected ka din. Pile number 2 with the divine. Okay? So, very intuitive person also. Very mysterious din. Meron akong nakuhang mysterious kaya hinahanap ka nitong person na to. So, titingnan natin guys. So, this is your tarot card. Uunahin natin siya guys. Ang tarot card mo. Page of Pentacles, investment. Oh, maybe this person wants to invest sa'yo. Developing plan, planning. Uy! 8 of Pentacles. Oh. 8 of Pentacles, Earth sign. Patience. Scorpio. Uy. This is 1, 2, 3, 4, 5 of Wands. Oo, 5 of Wands, conflict. Okay. Anxiety. This is 9 of Swords, if I'm not mistaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 of Swords, sleepless nights, anxiety, fear. Uy. 7 of Wands. Okay. For some of you, meron ako nararamdaman na this person is having an anxiety or worrying
about something. Kasi maybe you and this person is having a conflict. Okay, meron kayong pag-aaway, meron akong nakikita ditong conflict, and maybe you are standing your ground. Okay? So, pwedeng you are not minding this person and you are continuing working on yourself, nagtatrabaho ka, you are okay, sorry guys, nawalan yung sound, nawala yung sounds. So I hope continue ko na lang siya ha. So ang sasabihin ko lang ulit is you don't mind this person. You are still continue working on yourself or your career. Okay? And maybe this person is worrying, okay, or having an anxiety when regard sa inyong dalawa. Okay? This is burden or overwhelm or in a breaking point. Okay, this person is worrying because hindi niya alam kung ano na yung ginagawa mo, kung ano na yung balita sa'yo. Maybe this person is searching for you. So, meron akong nakita na this person is looking for you. That's why dun sa may letter tile mo kanina, merong looking for you. This person is searching for you, looking for you, asking about you. Okay? But maybe you are standing your ground na ayaw mo na siyang kausapin. Maybe this person want to ignite something between the two of you and pwedeng ayaw mo na. Okay? Or if you are having a conflict with this person, you are divinely guided or divinely protected. And maybe this person wants to offer you something, a new beginning, or I don't know, this person wants to invest sa'yo. Pwedeng meron kayong anak nito, kanina with the kid kanina, na lumabas sa letter tile mo, pile number 2, and maybe hindi ka nito pinanagutan or iniwanan ka nito. Okay, kaya siguro ayaw mo na siyang tanggapin ulit. Okay, so meron akong nakikitang ganon. You're standing your ground. Holding your own, minding your own, pwedeng ikaw ang bumubuhay sa anak mo. Okay? Meron akong nakikitang ganon. And maybe this person is having a regret or guilty. Or, basta ano to nagsisisi. Okay, nagsisisi doon sa ginawa niya sa'yo. So, titingnan pa natin. So, yung oracle card. Wish. Wish card is here. Maybe this person is wishing na magkaroon kayo ulit ng connection or ng new beginning with the Page of Pentacles. Legal matter. Divorce. Okay? So, this oracle card confirming that maybe hiwalay na kayo nitong person with the kid kanina. So, criminal paternity, child support, traffic ticket. So, it can be you are having a battle with this person or a parental battle on court. Okay? So, pwedeng may conflict nga kayo nitong dalawang to when it regards sa sitwasyon ninyo or sa marriage ninyo. You can be kasal ka dito sa person na to. Too late. Oh my gosh, too late. Maybe this person is having a regret or overwhelmed, unhappy, stress and burden, having an anxiety because alam niya na it's too late to ignite. Okay? Yung dapat na makontinue sa inyo or kung magsama pa kayo or anything. Kasi kung makikita nyo sa March, yung flower is ano na rin, kuluntoy na sa Tagalog. Too late. Getting readings. Maybe this person is getting readings or you are very spiritual or a tarot reader also. Okay. Bad credit, debt,
Unemployed. Oh, maybe this person is unemployed. Cannot support the child, kaya dinimanda mo or anything. Meron akong nakikita na po pwedeng unemployed tong person na to and you are okay on your finances, kaya nagsisisi to doon sa pag-iwan niya sa'yo or po pwedeng hinahanap ka nito kasi okay ka tapos siya hindi. I don't know. So parang ganon. Yun nakikita ko. Kaso siguro alam niya na it's too late para ayusin kung ano yung conflict na meron kayo. Kasi you are standing your ground. Pile number 2. Okay, so titingnan natin. Ano yung love advice ng angel sa'yo? Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. So I think, if this person is yung nagkulang ng iwan, this person needs to make the effort. And maybe you are the great love naman kasi talaga. And great love is worth taking the step you're guided to take. This person is guided to take action. Okay? To take action, kaya to nai-stress, napipressure. Okay? Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Okay? So, po pwedeng maigo tong person na to and don't want to ask support from others or ayaw niyang aminin kung ano ba talaga yung pinagdadaanan niya sa'yo. Hindi siya nagsabi kung ano ba yung totoong dahilan. Okay? So, tingnan pa natin, guys. Meron kang 2 archetype card. So, titingnan natin. Child nature. Friendships with animals, communication with nature and spirits. So, meron akong nakikita na inabandon na. Or inabuso. Meron ako nakikita na abusive kasi or inabuso. Po pwedeng hindi siya nagpakatatay or nagpaka-parent. Meron akong nakikitang ganon. Tendency to abuse. So po pwedeng this person have a tendency to abuse people, animals, environment. O pwedeng immature pa tong person na to. Kaya hindi pa niya kayang tumayo sa sarili niyang paa and magpaka-ama or magpaka-parent. Kaya kayo nagkaroon ng conflict. Advocate. Inspire you to put compassion into action. Oy, embracing negative causes or committing to causes for personal gain. Okay, so meron ako nakikita dito ha for some of you guys. Take what's resonate ha. Okay, so meron ako nakikita if you are having a legal matter with this person about a paternity or legal battle about sa sustento sa anak. Meron ako nakikita may kipagkasundo to sa'yo. At oo to, kung ano yung iutos ng korte. Kung ano yung maging decision, oo to. Pero hindi dahil for the sake of the child or hindi dahil for the sake of both party. It is because for personal gain. Maybe you are okay fine financially kesa dito sa person na to, and maybe this person is unemployed and having so much utang. Okay, hindi siya okay financially eh.
So, kung kinukutuban kayo, if this person is mabuti, yung reason niya, kaya siya nakikipag-ayos sa'yo, I don't think na you should go for it. Kasi, or maybe, and maybe your friends can help you guys in regards to having a decision with this person. Kasi meron akong nakikita na you need to stand your ground. Stand your ground. Meron nakikita, stand your ground and let your friends help you. Ask for support. Okay? To your friends. Ask their opinions. Meron ako nakikita for some of you, iba sa inyo, you have getting readings para tanungin itong matter na to. If mapagkakatiwalaan ba yung person na yon na you are dealing with right now or yung father nung anak mo. So, ang may papayo ko lang sa inyo guys, wag masyadong i-overthink yung situation kasi you are protected by the divine. So, wish is here. So, this is the card confirming that if you wish something, this will be granted. Okay? So, kung mabuti yung intention mo, okay, it will be granted by the angels, okay? Or by the Lord. So, titingnan pa natin. Kuha tayo ng 4 na card sa tea leaf card mo. So, tag-2. Live shuffle para sa aking pile 2. This person po pwedeng mag-offer sa'yo ng help or anything, magpakita sa'yo, makipagkasundo sa'yo. Kasi nga, meron kayong legal battle nitong person na to. So, tingnan mo lang. Tingnan mo lang yung sitwasyon. Ano yung iyaak niya? So, tingnan natin. Give me 2 cards for pile number 2 card, tapos another 2 card dito sa pangalawang set. Guys, pasensya na kayo kung nawalan ng sounds kanina ha. Naglobat kasi yung broken ring. Parting of the ways in either romance or business. So, broken ring signifies that there are separation that is going to happen. Okay? Owl. Good advice from a wise person. It can be a friend. Okay? So, ask for advice for a friend. Fair man. Dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Can be this person is older than you. Okay? Last card is Weeping Willow. Family sorrow. So, family matter. Again, about marriage. Okay, so may batang maapektuhan. Pero kasi ganun talaga, so let your friend help you in this matter. Okay? So, kung may kutob ka about this person, seek advice or guidance sa friend. Okay? Kung ano yung dapat mong gawin. So, kuha tayo ng 3 card dito sa iyong angel number. Pasensya na kayo guys, kung may narinig kayong video, okay. Bibilisan na natin yung reading natin para matapos na. So, give me 3 angel number. Oops. Okay.
Last one. Last one for angel number, profile number 2. Thank you. So, tingnan natin. 77, 333, and 31. So, first is 31. I am disciplined. Okay? Your approach to life is an effective mix of both practicality and imagination. Your mind is steering with creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life. I am disciplined. Okay, so you are very practical and very imaginative. Okay, so kung ano yung ideas mo, like, yun, if you are wishing something and you are being very creative, you are imagining that is going to happen, manifesting kasi yon. So, keep manifesting, wishing kung ano yung gusto mong mangyari in a positive way, okay? So, pray also because the divine will protect and help you, okay? So, 333, I am powerful. You are being called upon to use your spiritual gift, confirming as a light worker, confirming again, you are a light worker. Assisting all of humanity, live your truths and be a positive light to others. So this is the card confirming that you are a light worker. Okay. 777, I am in the flow. Your purpose flows from within you and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose. A state of peace and calmness in your soul. I am in the flow. So, what I sense here is just be just be calm and discipline yourself. And meron din ako nakukuha dito na kung ano man yung nangyari between the two of you dito sa person na iniisip mo right now sa reading natin, talagang ano yun, kumbaga naka-fated na mangyari kasi yon kasi to reveal yung purpose mo sa life. And again, confirming you have a spiritual gift and you are a light worker. Okay? So, if you are feeling na parang may masamang... Kasi meron nung nukuha na number 2, malakas kang mag-manifest. Okay? So, if you are thinking na this person is may gagawing hindi maganda, or may gagawing masama sa inyo, or may masamang balak, yung kasi yung na-manifest mo is if you keep thinking na ganun yung gagawin ng person. So, siguro may advice ko na lang kung tama ba yung kutob mo, since yun naman talaga yung topic natin sa pick a card natin, is ask your friend. Okay, so broken string in a tea leaf card is nag-appear, so ibig sabihin talagang merong separation na nangyari between sa'yo and dito sa person na to. And parting of the ways is talagang, siguro yun yung, yun talaga yung fated na mangyari kasi nga, para ma-reveal sa'yo yung purpose mo sa life. Okay? So, manifest, okay? Imagine kung ano yung gusto mong mangyari between you and maybe dun sa person and dun sa child niyo, since if you have a family with this person. Kasi, alam mo yon, meron ako nakikita dito na if you are focusing on your job and your career right now, so keep on focusing. Okay? So, kasi meron ako nakikita na ikaw na lang yung nagsusustain doon sa anak mo kasi nga, kaya kayo nagkaroon ng conflict ng person na to or legal battle na to kasi nga, hindi siguro nagsustento yung lalaki. Or maybe if this person is looking for you, okay, para bumawi doon sa bata or para sabihin na nating itama kung ano yung nangyari. So, pantayin mo kung ano yung sitwasyon. Tapos, bigyan mo siya ng chance kung yun yung nararamdaman mo. Kasi you are protected naman eh. So, asahan mo na walang mangyayaring hindi maganda sa inyo kasi you are protected. Okay? With Lord and the Divine. Okay? So, let your friends help you. Okay? And great love is work
is worth the risk, okay? Yun kasi, make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. So if you think that this is a great love, so it is worth the risk, okay? Worth the effort, okay? So, para number 2, kung nag-resonate sa inyo to, tama ba yung kutob mo? Siguro, walang masama na bigyan mo ng chance yung person if this person wants to ignite something or tumulong or mag-alok ng tulong sa'yo with the page of pentacles kanina. Okay? So, walang masama. Okay na i-accept yon. Tingnan mo muna kung ano yung mangyayari. Okay? Kasi kung ano yung minamanifest mo, yun kasi yung nangyayari. Okay? So, I hope nakatulong sa'yo yung reading na to, pal number 2. And kung resonated sa'yo, please do subscribe and comment down below kung resonated sa'yo. Okay? So, guys, kung mapapansin nyo, hindi ako nagsalita ng yes or no or tama ba yung kutob mo or anything. Kasi yung decision is nasa sa inyo. Binabasa ko lang kung ano yung nakikita kong scenario and energy nung card. Okay, so I hope nakapagbigay ng guidance sa inyo to, pal number 2. So, hindi ko napapahabain. Maraming salamat sa panonood. Like this video, leave a comment, okay? So, na-appreciate ko po yan. Maraming salamat. Happy weekends. Happy Saturday sa inyong lahat. And God bless sa inyong lahat. Bye!